Hello po mga kalods at welcome back po sa channel. So dito po sa harapan makikita nyo ang pinaka basic na house wiring po sa mga installation natin sa bahay. So pinakita ko lang dito sa inyo na simple may circuit breaker, may switch po dito at saka may ilaw. So pag-uusapan natin mga lods kung paano ba mag home basic troubleshoot sa ilaw. So dito po sa presentation natin pinaka basic lang ito pero sakit po ito sa ulo kapag hindi mo mapag-aralan ng maayos po ang pag-troubleshoot sa ilaw. So ang pinakita ko sa inyo, yung basic muna dito sa koneksyon. Kung paano ba mag-start sa pag-troubleshoot po kung sakaling magkaberya o magluko po ang ilaw natin sa bahay. So para makita naman po na medyo may realistic pong gagawin natin, ipapakita ko muna po sa inyo ang home basic floor plan sa bahay. So pakita ko sa inyo mga lods. So, ito yung pinaka-basic mga lods. Kung makikita mo. So, ito, floor plan po. Ito sa bahay. Simple ang bahay. Kung titingnan mo ito sa top view sa bahay mo, ito yung living room, dining room, kitchen, CR, at saka dalawang bedroom. Ito naman yung MBR, master bedroom. So, makikita nyo dito mga lods, na dito po sa living room, simple, may ilaw po ang living room. Isa po sa dining room, at saka isa-isa lang po lahat. Tapos dito po makikita mo, ito yung switch po sa ilaw natin. Naka-individual po ito lahat. So pag switching mo, ito lang ang ilaw po mga lods. Hindi kasama yung iba. Naka-individual. Tapos, mostly, kapag dito po ang main entrance door mo sa bahay, nasa likod po ang panel board na nakalagay. So siyempre, dito po nakalagay ang main brand sa lighting. Tapos ang main brand sa lighting, nakakonektado po ito lahat. Naka-parallel po ito na linya kung sa actual po ito. So, dito po na pinakita ko, ito yung pinaka-basic. So, umpisahan natin pag-troubleshoot. Dito lang tayo sa pinaka-basic, dito sa living room. Simple, ipagpalagay natin mga lods. Pag switching mo dito sa switch at hindi po ito umilaw, so mag-iisip ka, bakit hindi umilaw ang bulb? So, simple, paano ba siya i-troubleshoot? So, ito na po mga lods. Kaya gumawa po ako ng pinaka-basic lang po dito na makikita mo. Pero may mga sikreto po dito mga lods at technique po tayong gagawin sa pag-trouble. Para kahit wala ng electrician po sa bahay at magluko ang lighting mo, pwede mong ma-home basic troubleshoot mga lods. Ito yung ituturo natin. So, ngayon, dito lang tayo sa pinaka-basic sa living room. Pag bus button mo dito, tapos hindi po ito umilaw, so ang iisipin mo, baka busted po ang bulb. So, step by step tayo. Itong pinakita ko dito, ito rin ang mangyayari mga lods. Ito yung nakakonect sa brand sa panel board. Ito ang switching, nagkagaling po dito sa main entrance door. Tapos yung lighting, so ito yung lighting. So, ito, ipapakita natin. So, naka-switch on po ito. Naka-switch on. So, siyempre, i-switch on natin. Ipagpalagay natin, iilaw natin ang living room. So, switch on tayo dito yung switch on. So, yan po. Hindi siya umilaw. So, iisipin talaga natin, baka busted ang bulb. So, yun ang una mong itutrouble. So, ang tanong ngayon, paano mo malalaman kung busted ba yan o hindi ang isang bulb? O, yan. Pag-umpisa tayo dito. So, ang pinaka-mabasic po, mga lods, sa pagtutrouble, siyempre, tanggalin mo ang bulb dito. Baka busted. So, tanggalin natin. Yan. So, paano ba natin malalaman kung busted ang bulb dito? So, may isa pong pinaka-basic na dapat mong malaman. Importante po ito. So, ipakita ko sa inyo yung pinaka-basic o technique na dapat meron ka sa bahay. Pakita ko sa inyo, ito po ang tinatawag na socket plug-in type. Dapat meron po kayong ganito sa bahay. Para kung sakaling nagluko po ang bulb mo sa bahay, ilaw, pwede mong ma-direct sa pag-troubleshoot. So, ang gagawin natin, isasaksak mo lang siya dito, mga lods. Yan. Okay? So, hahanap ka ng outlet para isaksak mo ito para malaman mo na busted ba o hindi ang isang bulb.
So, meron akong outlet dito. Pakita ko sa inyo yung outlet. Yung outlet. Kukunan muna natin ng voltahe. Baka walang voltahe. So, pakita ko sa inyo. So, yung pinaka latest natin, not multi-tester mga lods. Kukunan natin ng voltahe dito mga lods. Ang voltahe, makita ba, ay naka 200, makita, 243 volts. Naka 60 Hz. Tapos, ang gamit natin dito, naka line to line tayo, mga lods. Yan. So, ang gagawin lang natin, isasaksak natin sa outlet ang bulb. O, yan. So, pag hindi siya umilaw, ibig sabihin, busted yung bulb. Yun ang unang technique natin, mga lods, na dapat meron kang bulb sa bahay. So, pakita ko naman sa inyo, ayan, nakita naman, hindi umilaw. So, malamang busted po ito. Pero, meron po akong bulb na spare po dito. Tanggalin natin itong socket bulb at replacean natin ito ng bulb na bago. Ito yung bago. At isaksak natin. Oh. So, napakadali kapag meron ka ganito. So, pag mag-ilaw na, pwede mo nang isaksak kasi nga umilaw na siya. So, tanggalin natin. Ayan. So, meron pa tayong idagdag, mga lods. So, ang tanong, bakit gagamit pa tayo nito? Na meron naman tayong multitester. Hindi ba pwedeng i-multitester natin para malaman natin ang sira o hindi? O, ito, dagdag natin, mga lods. So, ito po, sira ito. Ito, mabuti, ito, yun ang sinubok natin. So, meron po akong dalawang bulb po dito ha. Pakita ko sa inyo. So, makikita naman, nakakata po ang brand dyan. Busted po ito. Ito po, hindi ito busted. So, pakita ko muna na hindi ito busted. Ilagay ko muna sa socket. At isaksak natin. O, yan, milaw. Okay. Tapos, itong isa, saksak natin. O yan, umilaw. So, ibig sabihin, okay itong dalawang bulb. So, ang gagawin natin, gagamitan natin ng multitester. Paano natin malaman kung busted? O ito. Mas maganda yung na-actual natin, mga lods. So, gamit natin, naka-auto tayo. Kasi ang multitester natin, mga lods, ay pwedeng maka-detect sa voltage at resistance. So, itester natin. Yan, makikita nyo. Kukuha natin ng resistance. Ito yung busted. Ang busted, makita ba? O hindi makita? O. Walang resistant ang busted, mga lods. O wala. O. Subukan natin itong hindi busted na bulb dito, mga lods, dalawa. Unahin natin ito. Kita ba? O ayan, walang reading yan. Walang reading, mga lods. Pero umilaw po ito. O, tingnan nyo, umilaw. Yan muna. Itong isa naman, meron siyang resistant, mga lods. Tingnan mo, naka 5.6 mega ohms. So, anong ibig kong sabihin dito na pinakita ko? Na mahirap pong ma-distinguish kung busted ba o hindi ang bulb. Kasi mayroong resistant at mayroon ding wala. Kaya mahirapan kang mag-troubleshoot kahit mayroon kang multitester. Itong mga lead bulb ngayon na ginagamit natin. Kaya, pinakasimple na technique, dapat mayroon ka ganito, mga lods. Kasi kahit nga electrician technician dyan, hindi yan basta ma-distinguish kung busted ba siya o hindi. Pero kung mayroon kang ganito at napakamura lang nito kung bibilin mo, nasa 30 pesos lang, mga lods. At lagi mong tandaan, kahit ano pa kaganda ang bulb mo, mababusted po talaga yan. Kahit nga bago pang bili, may mga factory defect, mahirap po paniwalaan. Pero minsan hindi po talaga iilaw. Pero ito lang ang katapat. Na dapat meron kang ganitong mil o socket bulb na igagamitin mo. So yan, pinaka-basic. So dito na tayo, continue tayo sa troubleshoot. Sabi natin, busted po ito. So palitan natin itong umilaw. Ito, umilaw po ito. So ito yung ipalit natin. So ilalagay natin. So isi-switch on natin ito. So naka-on po ang breaker dito. Tapos, isi-switch on na natin ito, mga lods. So, switch on natin. Oh, ayan. So, okay naman ang bulb. So, ngayon, bakit hindi po umilaw? Na naka-switching naman tayo. So, balik po tayo dito sa pinaka-basic. So, yun ang pinagsasabi ko.
Naka-switch on tayo, tapos pinalitan na natin ng breaker, bakit hindi po siya umilaw? So ngayon, ang possible, dito ka sa switch mga lods. Punta ka sa switch. Kung baka sira, paano naman dito ito troubleshoot ang switching natin? So, dito tayo. Kasi tapos na tayo doon mga lods. So mga lods, bubuksan natin ito para malaman natin kung okay pa ba ang switching ko dito. So bubuksan natin. Tapos paalala mga lods, kapag magre-repair po ka sa switch, dapat po naka-off ang branch circuit breaker mo sa bahay. Kasi baka makurinti ka, bubuksan mo tapos naka-on pala ang breaker, i-shut off mo muna ang breaker. Oh, yan. So ibig sabihin, safety ka na mga lods sa pag-shut off na po ang breaker mo sa bahay, sa pagre-repair po sa ilaw. So kasi live po kapag hindi mo isa-shut off. So buksan natin ito. Okay, yan. So ang pinaka-basic po sa troubleshoot dito sa switching natin, kahit wala kang multi-tester po na gagamitin, ang pinaka-simpleng gawin mo dito mga lods ay ito mga lods, ang jumper wire. So anong ibig sa jumper wire? So ang connection po dito, dalawa lang po ang connection. Kasi kung titingnan mo po ang diagram o kahit dito lang sa connection, isang linya lang po ang switch. Kung titingnan mo, pinuto lang dito sa switching. Kung titingnan mo, tapos yung isa nakadiretso sa bulb. Standard po yan mga lods sa ilaw. So wala kang gagawin. Kapag wala kang multitester sa bahay, pwede mong i-jumper. Pero kunting ingat ka sa jumper kasi live mong isi-switch on. Kasi para makita mo na iilaw ang bulb. So itong dinala natin, yung dito na linya at saka dito may dalawa pong screw sa terminal, i-jumper mo para mo lang i-direct pa para makita mong umilaw po siya. So kailangan i-switch on mo ang breaker para makita natin na umilaw po siya. So switch on natin. Yan. Tapos jumperan mo itong dalawang naka-terminal. So dito mo ilagay at tapos dito mo ilagay yung isa. So nakita natin hindi naman siya umilaw. So ibig sabihin dyan mga lods, ang problem dito sa troubleshoot natin, nakapasok yan sa circuit breaker ang problema. Kasi okay naman ang bulb at ginampi na naman natin yung linya dito. So ibig sabihin, kahit sira pa itong switching natin, ginampi naman natin, dapat iilaw po siya. So ang gagawin natin, dito na naman tayo sa tester tayo mga lods, kung paano mag-tester. So pinaka-basic para sa mga kalud natin na baguhan, sa pagtitester, di ka pwedeng mag-tester sa switch na naka-on po ang breaker. Dapat i-switch off mo muna ang breaker bago ka mag-tester dito sa resistance o continuity sa switching. Kasi masisira mga lods ang multi-tester na magtitest ka habang naka-live po ang breaker. So naka-off ang breaker. Tapos gagamit tayo sa ating multi-tester natin sa continuity. Ayan. So, ang gagawin natin mga lods, ilagay lang natin ang multi-tester dito sa kabila at dito sa kabila. Yan. Tapos, i-switch on mo. Dapat mag-bus po siya. A-alarm po ito. So, switch on. O, nag-alarm po. Ibig sabihin, konektado. Okay po itong switch natin kasi nag-alarm. So, i-off natin. Oh. So, ang ibig kong ipinakita sa inyo, parang nag-jumper wire lang tayo, mga lods. Ito, at yung dulo sa wire, tingnan nyo yung continuity. Oh. Parang ganun lang mga lods, konektado. Oh. So, ang ginawa natin, nag-tester tayo kung naka-close or open ba to. So, dapat naka-alarm ito pag naka-switch on. So, dito mga lods, pinakita ko lang sa inyo mga lods, ang pinaka-basic na step by step tayo. Okay ng bulb, okay naman ang switch dito, bakit hindi pa rin siya umilaw? So napakasimple na lang sa problema. Dito na tayo sa circuit breaker mga lods. I-switch on natin ang breaker muli. Yan, naka-switch on. Switch natin ito. So ayaw pa rin yung umilaw mga lods. Kaya ibig sabihin doon, ang problema po dito ngayon, nasa circuit breaker na tayo. So, bubuksan na natin. Kung titingnan natin kung paano dito mag-troubleshoot sa circuit breaker. So, buksan natin. May dalawang screw.
Yan natin mga lods. Okay. So paano ba dito mag-troubleshoot? So medyo palapit ko pa dito para maganda makita. Yan. So dito mga lods, sa pag-troubleshoot po, naka-on po ito. Titester tayo dito sa 220 kung makakuha ba tayo kasi hindi po gumana yung kahit naka-on po ito. Makita ba? O naka-on. So ang gagawin natin, balik tayo dito sa multitester natin. Dito mahirap pong wala na, kailangan gumamit ka dito mga lods ng multitester. Hindi na pwedeng tingnan o gagalawin mo kasi hindi mo malaman ngayon kung saan po nagka-problema. Kukunan natin ng voltahe dito mga lods sa baba. So kukunan natin voltahe. So ang voltahe po ay napakaliit lang, nasa almost 3.0 volts. So wala akong 220 dyan, 3.0 volts lang ang nabasa dito. So ngayon, wala siyang voltahe. Doon ka sa line side, kukunan mo ng voltahe. Baka wala ring voltahe doon sa taas. So medyo ibaba pa natin ganyan para makita. So kukunan natin dito mga loads. Sa line side, sa load side, wala. Mahina. Sa loads. Sa line side tayo. Sa line side, nakakuha na tayo ng 243 volts mga loads. So ibig sabihin, sira po ang circuit breaker na ginamit natin. For demo purpose lang mga lods, pinakita ko sa inyo na paano mag-trouble ng nakaganito. Meron namang 220 doon, tapos dito wala. So ano po ba ang mangyari pag ganito? Ibig sabihin dyan mga lods, sira po ang circuit breaker, kaya hindi po umilaw ang bulb natin. So ang tanong, paano ba natin ito gagawin? Sakaling nag-troubleshoot ka sa gabi, tapos siyempre, wala ka nang mabibilhan na circuit breaker na ipalit. So, ano yung optional na pwedeng gawin? So, dito mga lods, mayroon pong mga sikreto na mga ganito na pwede mong sabihin na lang natin na optional, mga temporary para makalighting ka sa bahay. Kasi nga, gabi na. So, ang gagawin natin mga lods, hahanapin natin sa dalawang linya kung saan po ang nasira. Kasi mostly sa mga breaker, hindi naman sabay nasisira ang line 1 at saka line 2. So paano natin malaman kung saan nasisira sa dalawang linya po ang nasira? Dito ba o dito sa kabila? Itong tester na ginamit natin, meron po itong bababasa sa live. Kung saan yung live, dito sa left o sa right. Isisitting lang natin sa live. Ito po ang live mga lods. Makita ba? May nakalagay live. Oh. Yan po ang tester natin. So, anong gagawin natin sa live? Kukuha ka lang ng isang test probe natin dito mga lods at ilagay mo muna sa taas para makita natin na live. So, nag-alarm. Live po ang ibig sabihin dyan mga lods. Sa kabila tayo. Ayan, live pa rin. Kasi line to line po ang gamit natin. Live talaga ang dalawang linya. So, dito na tayo sa baba, sa left side. Kung titingnan natin na may live. So, dito tayo sa baba. So, meron. Sa kabila tayo. O, yan. Wala, mga lods. So, ibig sabihin doon, ito po ang nasira na breaker. Na wala na pong continuity na nakapasok. O, ito yung advantage sa mga bagong multitester ngayon na kayang mag-detect sa live kung sakaling nawala po ang isang linya. So ang tanong, paano natin ito mapapagana? Kasi ipagpalagay natin, gabi na trouble ang breaker, nasira. Tapos wala na tayong mabilihan kasi nga gabi na. So ang gagawin natin dyan mga lods ay napakasimple lang mga lods. I-jumper mo ang wire for temporary lang para magkaroon ka ng kuryente sa bahay. Kasi madilim ang bahay mo pag hindi mo ginawa ng paraan. So wala kang gagawin, lalagyan natin ng jumper. So, kailangan i-off muna natin ang breaker. Yan, off. At lalagyan natin ng jumper. So, mga lods, ito yung wire na gagamitin natin na jumper tayo. So, ang gagawin mo, naka-off ang breaker. At dito ka sa baba muna kasi hindi to live dito kasi naka-off. Dito mo unahin itatap. So, lalagyan mo ng jumper wire. Okay. Tapos, itong wire, dito mo sa kabila itatap mga lods. Kasi ito, nag-open po ito. So, gagawin mo, mag-jumper wire ka na lang dito mga lods. Tapos, dito sa pagkukonek, kunting ingat po dito. Kasi live po ito.
hindi po ito pwedeng ma-off kung naka-branch po o naka-main breaker ka. So sa taas, kunting ingat, huwag mong hawakan yung copper wire at ilalim, tingnan mo ng maigi. So, tatanggalin natin ang wire dito at ipasok natin. Makita ba sa camera dyan? So, ipasok mo ito mga lods. Okay? O yan, nataping na natin. Okay. So, nataping na natin. So, yan po ang temporary option natin na gagawin. Kapag sakali pong nabusted o nasira ang isang circuit breaker. So, balik natin sa posisyon. I-switch on natin ang breaker. Oh. Tapos, itong switch, i-switch on natin. So, lagyan natin ng takip para safety tingnan. O, yan. So, switch on natin. O, yan po mga lods. Umilaw na po ang bulb natin sa pinaka-basic na troubleshoot. So, ito po, naka-jumper. Temporary, ito mga lods. Baka maging temporary, permanent. Temporary yung naka-permanent po yan mga lods. Kasi isang protection na lang ang nagbabantay. So, kapag nakabili na po kayo ng breaker, palitan nyo na mga lods. So, dito, i-off muna natin. So, ipakita ko na yung jumper. Kung sakali pong nasira, ito. So, para naman makita ng mga kalos natin. So, ito po, ang jumper wire. Ipagpalagay natin. Pag switch on mo, hindi po siya umilaw. Pwede kang gumamit ng jumper. So, kunting ingat kasi live po ang isang linya. Ija-jumper mo lang dito mga lods. Dito sa kabila, saka dito sa kabila. So, ija-jumper mo lang, nakaganon. O, yan. So, ito pinakita ko sa inyo mga lods. Naka-basic po ito. Kahit naka-single gang, 3 gang, 4 gang ka pa, o 3-way to 4-way switch, pwede mong i-jumper ng nakaganito. Kasi ang mga switching dyan mga lods, naka-straight connection lang yan sa isang linya. So, hindi ho magkaka-short circuit kung sakaring jumperan mo ng ganito. So, ito, pamadalian po ang trouble na ganito. Technique po ito mga lods. Kaya, kung sakaling ang switching mo sa bahay at nagdadalawang kang isip o okay o hindi, jumperan mo na lang. Tapos, kung tanggalin mo ang jumper, so mawawala. Mapuputol yun mga lods. So, ganun lang kasimple mga lods. So, takip natin. So mga kalods, hanggang dito lang muna tayo. Paki-comment po sa baba kung may hindi po ako nasabi dito sa basic home troubleshooting natin sa ilaw. So bago po tayo magpaalam mga lods, meron po tayong magpapa-shoutout po sa channel natin. Mga lods, may nakalimutan po akong sabihin po sa inyo na December na po pala ngayon. Tapos, ang dami nang nag-greet po sa atin. Kaya, uunahan ko na po ang mga kalos natin ng advance Merry Christmas po sa inyong lahat. So, umpisahan natin si Mihan Hadap from Cagayan de Oro City. Oy, Lods, may adlaw ni Budas, Cagayan de Oro City. Asaka si Romil Ambalong from Kiwalan. Asaka shoutout rin sa Ambalong Daog Family. Uy, taga Iligan City Gaponi from Kiwalan. Asaka si Arthur Dismatic. Uy, Lods, advance Merry Christmas na dyan. Asaka si Sarah Ubid, taga Davao City. Uy, Lods, may adlaw ni Budas, Davao. Asaka ang huli si Ruel Lamparas. Lods, advance Merry Christmas. Asaka papasalamat muna rin po ako dito mga lods sa mga joint member natin. So, sa mga thanks blessing na binigay po sa mga joint member natin, umpisa natin si Don Kamuti, si Benji De La Torre, si Jude Brian Peserberanda, si Marvin Berlanga, si Rodel Daguhoy, si Dancil Wessington, at saka ito pa si Dante Kalina, si Titing Pulalon, at saka ang panghuli natin mga lods, si Rafaelito Bayato. At saka huwag niyong kalimutan pong mag-like, mag-share po sa channel natin para marami pa pong matuto. At saka huwag niyong rin kalimutan pong mag-subscribe at pakiclick po sa bell mga lods para palagi po kayong updated, kasi maraming nagtatanong bakit hindi na daw ako nag-a-upload. Kaya pakiclick ka lang sa button bell para palagi po kayong updated. So hanggang sa muli mga lods, at maraming salamat po sa panonood.